Efeso 6:4. At kayong mga ama ay huwag ninyong ipamungkahi isagali. Okay? Ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? O tatay daw, mga tatay. Ito po hindi lang para sa tatay, no? Mga ama, mga magulang din po ito na uukol. Ang pagpapalaki po ng anak ay hindi lamang tungkol sa pagdidisiplina. Ito po ay may kinalaman din kung paano ang maayos, mahinahon at makadiyos na paraan ang dapat gamitin sa pagtuturo. Palakihin natin ang ating mga anak na may pagmamahal at hindi galit. Kasi po may mga magulang na kung saan at sabihin na natin na iba ang kaparaanan nila. No, ako po hindi pa nga masyadong nakakakilala at malalim ang ating pananampalataya. Ganun po rin ako, magpalaki sa anak ko. No? Talagang nahampas ko yung ating lalaki ng upuan, ng pack. Mas makikita ko na lang, after nung pinagsisisihan ko, may mga pasa. At yun po yung nakakalungkot at yun po ay pinagsisisihan ko dahil ako po yung merong bang ugali noon na mainitin. Dala po ng kabataan, siguro. Pero yun po ay malaking bagay na kung saan ay pinangako ko sa sarili ko. Never ko pong gagawin uli ang bagay na anumang ikasasakit pisikal ng aking mga anak. Kung kahit sa paraan ng pagpapalaki ko, ay ginamit ko hindi ang galit, kundi ang panalangin. Napakalaki pong instrumento na kung saan sa inyong pagpapalaki ng inyong mga anak. At hindi lang po yan sa pagpapalaki ng anak, ganyan sa mga kapatid, sa mga mahal sa buhay. Ang isang bagay na hindi mo kayang gawin, na napapaloob sa iyong kakayahan, idaan mo sa panalangin. Wala pong imposible. Ipanalangin mo ang iyong mga anak. Pagkatiwala mo sila sa kamay ng ating Diyos. Dahil po ang pagiging mabuting magulang ay hindi po yung kung paano ka mag-create ng isang perfectong anak. Bagkus ang ating pong nais ipaalala sa kanila ay kung paano nilang kikilalanin ang isang perpektong tagapagligtas. At yun ang ating Panginoon. Kaya dapat silang magtiwala. Dahil complete package na, ayan na ang Diyos. Wala ka ng kailangan pa. Ibibigay na lahat sa iyo. So build a personal relationship with your children. Sa Psalm 78:7 po, malinaw, upang kanilang mailaga ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanilang mga utos. Yun ang ating dapat ituro sa ating mga anak. Hindi pa po ako na extension, 5 minutes. Bilang isang magulang, napakasakit po. Talaga na kapag kang isang anak mo ay nasasaktan mo, lalo na kaisa-isa. Sister, napalo na ba yan? Ha? Kaya pala nangayayat eh. Pag sobrang basketball, napagalitan na ba yan, sister? Ako hindi yata pinapagalitan eh.
Alam niyo, napakasakit bilang isang magulang pag kinanting mo yung anak mo. Lalo na't nag-iisa pa lang yan. Kakalungkot, di ba? Pero kung di natin gagawin ito, alam nyo, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikiniligaya, kundi ikinalulungkot. Pag napapalo, ang ginagawa, tantrums, wala, sunurin. O lalo kang gagalitin, hindi naman po. Gayumay pagkatapos ay namumunga ng bugang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Ang sinipo ninyo, no? Napakaganda sa Hebreo 12:11. Masakit magparusa. Pero kapag ito'y sinasagawa mo naman sa tama at makadiyos na kaparaanan, sa bandang huli, ito'y magbubunga ng tama. Sundan ko pa po. Para po sa aking panghuli. Hindi ko kinakampihan yung mga bata ko, ha? Mamaya ay, ito'y bahagi lang ta ating mensahe na sana ay huwag abusuhin ang ating mga magulang. Para po sa aking panghuling talata ay paalala, hindi lang sa ating mga magulang, sa mga nakakatanda, para sa ating mga mahal sa buhay. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Iyong hahampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa Sion o sa impyerno. Huwag naman po kasing palo, nahahampas mo. Ako naman po hampas, pero ang bala, yung pressure nun, may lamya pa rin po. Okay. Dahil ako din naging bata, once and for all, alam ko din po, takot akong mapalo ng nanay ko nun eh. Tatay ko din nun, tatay ko siga po noon eh. Ayoko mapalo. Bait-baitan. Yun naman po, salamat din sa mga nagpalaki sa aking magulang, ako'y lumaki kahit papaano may takot sa Panginoon. Sana po, Panginoon, ay mabuksan ang aming mga isipan, ang kahalagahan ng role natin bilang isang magulang, kung paano natin ipalalakihin ang may takot sa Panginoon ang ating mga anak, dahil ito ay magbibigay ng masarap at maayos na bunga. Ibigay ko na po ang ikalawang bahagi, awit. Salamat po sa turo at aral ng Pinansin Brother. Huwag naman tayo tumakbo, sir, tayo mawit ng isang awitin. Dito po sa may bilang na 142.